Naranasan mo na bang magalit ng sobra na nanginginig na ang iyong mga kamay? Isipin mong kumakabog ang dibdib mo dahil lang sa isang malamig na mensahe, isang matalim na komento, o isang katahimikang walang katapusan. Naranasan mo na bang magising na parang nawawala na sa kontrol ang lahat? Ang trabaho mo, ang mga relasyon mo, pati na ang sarili mo? Lahat tayo, dumaan na riyan. Pero ang tunay na tanong ay, paano ka mananatiling kalmado kung parang ang buong mundo ay sinadya kang sirain? May sagot diyan. At hindi lang ito tungkol sa malalim na paghinga o ilang magagandang kasabihan. Isa itong landas, isang paraan ng pamumuhay na umiiral na ng higit 2,000 taon. Sinundan ito ng mga taong nawalan ng lahat. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanilang sarili, ng mga isipan na dinala na sa hangganan, pero tumangging gumuho. Sila ang mga pilosopong Stoic, at ang iniwan nila ay hindi tuyong teorya. Isa itong sining ng paninindigan sa gitna ng unos. Sa videong ito matutuklasan mo ang siyam na prinsipyong Stoic na tumulong sa maraming henerasyon na makatawid sa mga krisis, sa mga pagkawasak ng puso, at kahit sa sarili nilang kaguluhan sa loob. Kung ninais mo na kailanman ang tunay na matatag at payapang isipan, hindi yung pilit na lakas, hindi yung kunwaring katahimikan, manatili ka hanggang sa dulo. Dahil baka ito na ang sandaling muling makuha mo ang kontrol sa buhay mo. Unang higit pa sa kalagayan. Hindi mo kontrolado ang ulan, pero maaari mong piliing magdala ng payong. Tila simple lang ito, halatang halata pa nga. Pero isinasabuhay mo ba talaga ang prinsipyong iyon araw-araw? Kapag may nagsabi ng masakit tungkol sa'yo, kapag naantala ang isang proyekto, o kapag iyak ng iyak ang anak mo magdamag, umaasta ka ba na para bang kailangang sumunod sa'yo ang mundo? Ang pilosopiyang Stoic ay nakasentro sa isang pangunahing ideya na tinatawag na dichotomy of control. Hinahati nito ang mundo sa 2 kategorya, mga bagay na kaya mong kontrolin at mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Heto ang problema. Karamihan ng tao ay namumuhay na para bang lahat ay kontrolado nila. At habang lalo silang kumakapit sa ilusyon na iyon, lalo silang napapagod. Isipin mong isa kang ahente ng benta. Ginawa mo na ang lahat ng tama. Magalang kang bumati, maayos ang mga mungkahi mo, at maganda ang produktong inaalok mo. Pero ayaw pa rin nilang bumili. Maaring magalit ka, mainis, o masiraan ng loob. Pero huminto ka muna sandali. Sa sitwasyong iyon, ano ba talaga ang kontrolado mo, ang ugali mo? Oo, ang kinalabasan, hindi. Inilaan mo ang damdamin mo sa bagay na lampas sa iyong abot, tapos sinisi mo ang sarili mo sa hindi mo makayang baguhin. Ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi dahil wala kang kapangyarihan, kundi dahil inilalagay mo ito sa maling lugar. May sinabi si Epictetus na tila kulog sa isipan ng handang makinig, ang kalayaan ang tanging layuning karapat-dapat sa buhay. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Hindi niya tinutukoy ang kalayaang pampulitika o pinansyal, kundi ang uri ng kalayaang nagmumula sa pagbitiw sa mga bagay na hindi mo kailanman dapat kinapitan. Iyan ang tunay na kalayaang itinuturo ng Stoicism. At heto ang kabalintunaan, habang lalo mong nauunawaan kung ano ang kaya mong kontrolin at kung ano ang hindi, lalo kang nagiging matatag. Karamihan iniisip na ang pagbitaw ay pagsuko. Sa katotohanan, ang pagbitaw sa tamang mga bagay ang simula ng tunay na lakas. Parang isang umaakyat ng bundok na inaalis ang sobrang gamit. Hindi lahat ay nakakatulong para makaakyat. Ang iba'y pabigat lang. Isang ehersisyo sa isipan. Subukan mo itong ehersisyo sa isipan. Hindi mo kailangan ng papel o panulat. Habang binabasa mo ito, isipin mo ang isang bagay na kamakailan lang
ay nakaistorbo sa'yo. Isang komento, isang pangyayari, o resulta na hindi umayon sa inaasahan mo. Ngayon itanong mo sa sarili mo, nang tapat, gaano karami roon ang kontrolado mo talaga? 5%? 50%? O wala man lang? Ang sagot na iyan ay kayang baguhin ang paraan ng pamumuhay mo. Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa lahat ng bagay na umaayon sa gusto mo. Nagmumula ito rito. Kahit na maligaw ang mga pangyayari, nananatiling matatag ang mga kamay mo sa bahagi ng manibela na sayo, ang sarili mo. At iyan ang kasanayang dapat araw-araw na isinasanay. Hindi ito tungkol sa pagsupil ng damdamin, kundi ang pag-angkla ng isipan kung saan tunay na naroroon ang iyong lakas. Ang ugali mo, ang mga pagpili mo, ang mga kilos mo, ang tugon mo. Ang iba, hayaan mo na. Kaya mo bang subukang mabuhay ng isang araw na para bang lahat ng wala sa iyong kontrol ay hindi dapat ginuguluhan ng loob? Kaya mo bang tanggihan ang mga bagay na hindi mo pag-aari na sirain ang kapayapaan mo? Ang pananatiling kalmado ay hindi kawalan ng malasakit. Ito ay sinadyang pagkilos, pagpili, pagbubukod, pagbitiw, at sa oras na lubos mong matanggap na hindi mo kayang kontrolin ang lahat, doon mo palang tunay na masisimulang mapanghawakan ang iisang bagay na mahalaga, ang sarili mo. Pero minsan, ang guhit sa pagitan ng kaya mong kontrolin at ng hindi mo kayang kontrolin ay hindi kasing linaw gaya ng iniisip mo. May mga bagay na tila hawak mo, pero hindi naman pala. Ang susunod na hakbang sa landas ng Stoicism ay ang harapin ang katotohanang iyon. Ang tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang lakas ng loob. Handa ka na ba? Dalawang yakapin ang hindi makokontrol. Isipin mong may isang taong humahawak ng buhangin sa palad. Habang lalo niyang pinipisil, lalo itong dumudulas sa pagitan ng mga daliri niya. Pinipiga pa niya ng mas mahigpit, hanggang sa wala nang matira, kundi isang hungkag na palad. Ang buhangin na iyon ay ang buhay. Habang pinipilit mong kontrolin ang mga bagay na kailanman ay hindi naman sayo, lalo mong nawawala ang kapayapaan at kalaunan pati ang sarili mo. Hindi ka tinuturuan ng Stoicism na umiwas sa buhay. Hindi rin ito nangangahulugang magpanggap kang wala kang pakialam. Ang hinihingi nito ay isang bagay na mas mahirap. Ang harapin ng tapat, ang katotohanang hindi ikaw ang sentro ng universo. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Hindi mo maiuutos na maging patas ang mundo. Hindi mo na kayang ibalik ang oras para itama ang iyong mga pagkakamali. Kaya imbes na makipagbuno sa katotohanang hindi mo mababago, ang isang stoic ay humahakbang palayo. Hindi para sumuko, kundi para sa wakas ay mamuhay ng may linaw. Heto ang isang tahimik, ngunit nakakayanig na kabalintunaan. Hindi tayo pagod dahil mahirap ang buhay, kundi dahil patuloy tayong umaasang madali ito. Kapag hindi ayon sa gusto natin ang mga bagay, iniisip nating may mali. May taong nagkulang, ang kapalaran ay lumihis, o baka tayo mismo ang hindi sapat. Pero sa isang unibersong ang tanging tiyak ay pagbabago. Ang pinakamapanganib na inaasahan ay ang pagiging permanente. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamarurungis at pinakailang na emperador sa kasaysayan, ay minsang sumulat ng may tahimik na katumpakan. Mapait ang pipino, itapon mo. May mga tinik sa daraanan, iwasan mo. Iyan lang ang kailangan mong malaman. Ang Stoic ay hindi nagtatanong ng, bakit ako? Ang tanong niya ay, ngayon, ano ang susunod? Maaring iwan ka ng isang mahal mo. Maaring mawala ang isang pagkakataon. Maaring dumating ang karamdaman ng hindi inaasahan. Maari mong labanan iyan habang buhay, o maari mong mapagtantong ikaw ay nakatayo sa ilog ng buhay, hindi para pigilan ang agos, kundi para matutong sumabay dito
nang mulat ang mga mata at matatag ang puso. Sa susunod na may magsabi sa iyo ng hindi makatarungan, huwag ka munang tumugon. Huminga ka. Tanungin mo ang sarili mo, kontrolado ko ba ito? Kung ang sagot ay hindi, kakaprotekta mo lang sa pinakamahalagang enerhiya na taglay mo, ang panloob mong kapayapaan. Heto ang maaari mong subukan ngayon. Isipin mo ang 3 bagay na bumibigat sa dibdib mo. Tanungin mo ang sarili mo, kaya ko ba talagang baguhin ang kinalabasan nito o tumatanggi lang akong tanggapin ang totoo? Kung hindi mo ito kayang baguhin, subukan mong luwagan ang kapit mo kahit 1 beses lang. Huwag mong pilitin ang sarili mong maging ayos. Ang gawin mo lang, huwag mo na itong kapitan. At sa isang paraan na tila kabalintunaan, sa hindi mo pagpipilit na maging ayos, mas nagsisimula kang maging ayos. Kapag tumigil kang kontrolin ng iba, mas nauunawaan mo ang sarili mo. Kapag tumigil kang labanan ang nakaraan, binibigyan mo ng puwang ang kasalukuyan. At iyan ay humahantong sa mas malalim na tanong. Kung nabitawan ko na ang mga bagay na hindi ko kontrolado, ano na ang natitira na dapat kong panghawakan? Ang sagot, isang bagay na mas matibay kaysa sa anumang kalagayan, kagandahang loob at kabutihang asal. Dahil kapag tumahimik na ang ingay sa labas, ang natitira ay ang tunay na naglalarawan sa iyo. At doon tayo susunod na tutungo. 3 hayaan mong gabayan ka ng kabutihang loob. Sa mundo ngayon, pinupuri ka kapag mabilis kang tumugon, kapag marunong kang sumagot, pabalik, kapag ipinaglalaban mo ang sarili mo at ipinapahiya ang iba. Pero bihirang may nagtuturo kung paano manahimik kapag hindi nauunawaan, kung paano ngumiti ng banayad sa harap ng batikos, o kung paano magpatuloy ng kalmado habang sumisigaw ang iba. Kakaiba, pero ang mga tahimik na pagpiling iyon, yung hindi itinuturo, ang nagpapakita ng isang makapangyarihang katangian na halos nalilimutan na ngayon, ang kabutihang loob o virtue. Para sa mga Stoic, ang virtue ay hindi medalya ng moralidad na ipinamumukha sa iba. Ito ang gulugod ng iyong panloob na pagkatao. Maaari mong mawala ang trabaho mo, ang relasyon mo, o ang pera mo. Pero kapag nawala ang mga prinsipyo mo, doon ka nagsisimulang mabuwal sa loob. At nakikita natin ito sa paligid. Mga taong gumuho dahil lang sa isang komento online o nagkakaila ng katotohanan para lang makibagay. Naranasan mo na bang manahimik dahil takot kang hindi magustuhan o sumang-ayon sa bagay na hindi mo pinaniniwalaan para lang mapanatili ang katahimikan? Sa sandaling iyon, ibinenta mo ang bahagi ng integridad mo kapalit ng pansamantalang ginhawa. Ang mamuhay ng may kabutihang loob sa panahon ngayon ay hindi ligtas. Isa itong tahimik na uri ng paghihimagsik. Hindi mo nilalabanan ang ibang tao, kundi ang sarili mong kaginhawaan. Pinipili mong huwag manigaw, huwag magsinungaling, huwag yumuko, kahit pa may kapalit. At sa kabalintunaang paraan, dito nagsisimula ang tunay na kalmadong isipan. Hindi sa pag-iwas sa kaguluhan, kundi sa paninindigan sa gitna nito. Minsang sinabi ni Epictetus, ang kabutihan o kasamaan ng isang tao ay nasa kanyang sariling kalooban. Hindi ito pang poetikang linya. Ito'y malupit sa pagiging praktikal. Maaring gawin ng mundo ang gusto nito, pero ikaw pa rin ang pipili ng tugon mo. At ang pagpiling iyon ang siyang huhubog sa kung sino ka. Para mas mailarawan ito, hayaan mong magkwento ako ng isang tunay na pangyayari. Hindi ito kwento ng kabayanihan, kundi isang salaysay na tila refleksyon ng tunay na buhay, marahil ay ng sayo rin. Si Daniel ay isang guro sa mataas na paaralan sa isang mahirap na komunidad. Ang mga estudyante niya ay galit, walang interes, at madalas ay bastos. Sa unang araw pa lang,
may isang estudyanteng bumato ng papel sa kanya habang nagtuturo. Tumawa ang buong klase. Napahinto si Daniel. Ramdam niya ang init sa dibdib. Gusto niyang sigawan ang bata, paalisin sa silid, iparamdam na siya ang may kontrol. Pero imbes na gawin iyon, sinabi niya, "Naiintindihan ko kung bakit nakakatawa yan. Malamang natawa rin ako kung ako yan. Pero nandito ako para tulungan kayong buuin ang kinabukasan ninyo kahit pa hindi pa kayo handa." At nagpatuloy siyang magturo. Tumahimik ang silid. Walang humingi ng tawad. Pero makalipas ang 3 linggo, ang parehong estudyante ang unang nagtanong sa klase. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsulat ito ng liham ng pasasalamat kay Daniel. Hindi siya nanalo sa pamamagitan ng kapangyarihan. Nanalo siya dahil nanindigan siya sa kanyang mga prinsipyo. Pinili niya ang kabutihang loob sa halip na ang kanyang ego. Kung gusto mong subukan ito, magsimula sa simple. Tuwing umaga, pumili ng isang prinsipyo na isa sa buhay mo sa araw na iyon. Hindi kailangang mataas o mabigat, maliit, pero malinaw. Ngayong araw, hindi ako makikipagtsismisan. Ngayong araw, hindi ako magtataas ng boses. Ngayong araw, pipiliin kong maging tapat kaysa komportable. Ulitin mo ito araw-araw at darating ang oras na ang virtue ay hindi mo na kailangang piliting isabuhay. Ito na ang magiging ikaw. Ang pananatiling kalmado ay hindi tungkol sa basta na lang pagbitiw sa mga bagay. Ito ay ang pagkakaalam kung ano ang iyong sinasandigan at ang pagpiling hawakan iyon kahit pa itinutulak ka ng lahat palayo. Pero baka iniisip mo, alam ko kung ano ang tama, pero hindi ko mapigilang mag-react. Hindi ka nag-iisa. Ang virtue ang nagbibigay ng direksyon. Pero ang emosyon ay parang hangin na patuloy na sinusubukang iwala ka sa landas. Sa susunod nating bahagi, susuriin natin kung paano haharapin ang mga emosyon. Hindi sa pagpigil sa kanila, kundi sa pag-unawang malinaw hanggang sa mawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Doon nagsisimula ang tunay na katahimikan mula sa loob, palabas. Ika-4 na pangasiwaan ng iyong damdamin. Ang pagiging bihasa sa sariling damdamin ay hindi nangangahulugang kailangang kalabanin ang galit o takot na para bang hayop na kailangang supilin. Ang tunay na pag-unawa sa emosyon ay nagsisimula sa pagkilalang hindi sila kaaway kundi mga senyales. Kadalasan, ang galit ay palatandaan ng nasaktang ego. Ang pagkabalisa ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kakayahang magpakawala. Ang selos ay pahiwatig na lumilihis ka na sa sarili mong mga pinapahalagahan. Kaya't ang pamumuno sa sariling damdamin ay hindi nagsisimula sa pagpigil, kundi sa katapatan. Ang harapin kung ano talaga ang nangyayari sa loob mo. Minsan, nakita ko ang isang lalaki na sumigaw sa asawa niya dahil malamig na ang pagkain. Pero hindi talaga pagkain ang dahilan ng galit niya. Sa araw na iyon, pinahiya siya ng boss niya, tinanggihan ang kanyang loan. At sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang malalim na pakiramdam ng kawalang magawa. Hindi siya galit sa asawa niya, galit siya sa sariling limitasyon. Pero hindi niya kayang aminin iyon, kaya ang mga pinakamalapit sa kanya ang nasasaktan. Hindi itinuturo ng Stoicism na maging walang emosyon. Itinuturo nito kung paano maramdaman ang emosyon ng hindi nagpapaalipin dito. Isipin mong ang isipan mo ay parang radyo. Ang emosyon ay parang ingay o static. Kapag masyadong malakas ang volume, hindi mo na maririnig ang mensahe. Ang tunay na husay ay ang pagpapahinahon ng ingay para marinig mo ang pinakamahalaga, ang katotohanan kung sino ka talaga. May isang matandang lalaki akong nakilala, si Walter, dating guro ng pilosopiya. Araw-araw umuupo siya sa parke habang nagbabasa, hindi natinag sa kaguluhan sa paligid. Minsan tinanong ko siya, "Ganyan ka na ba palaging kalmado?" Ngumiti siya at sinabing,
Nagagalit pa rin ako. Pero kapag nangyari yon, tinatanong ko ang sarili ko, Walter, anong sakit ang tinatago mo kaya gusto mong saktan ang iba? Hindi ko na iyon nakalimutan. Hindi niya kinokontrol ang emosyon sa pamamagitan ng puwersa. Binubuwag niya ito sa pamamagitan ng kamalayan sa sarili. Ang pamumuno sa emosyon ay isang siklo ng pagnapapansin, pagtatanong at pagbitiw. Sa susunod na maramdaman mong bumibilis ang tibok ng puso mo, naninikip ang kamao mo, o namumula ang mukha mo sa inis, huminto ka. Ilagay ang kamay sa dibdib at itanong, anong bahagi ko ang nasasaktan ngayon? Totoo bang ganito kabigat ito? O ang ego ko lang ba ang sumisigaw? Hindi mawawala agad ang emosyon sa tanong na iyan, pero mapipigilan nitong alipinin ka. Ang kabalintunaan, habang mas pinipilit mong kontrolin ang damdamin mo, lalo silang kumakapit. Pero kapag hinayaan mo silang makita at maramdaman, nawawala ang kapit nila sa'yo. Hindi ito toxic positivity. Ito ang tunay na kalayaan. Isang araw-araw na gawain, subukan mo ito. Sa pagtatapos ng bawat araw, isulat ang sandaling pinakanadaig ka ng damdamin. Huwag mo itong husgahan, pangalanan mo lang. Pagkalipas ng isang linggo, basahin mong muli. Makikita mo ang isang pattern, at ang pattern na iyon ang mapa tungo sa mga bahagi mong nangangailangan ng pansin, hindi ng pagtanggi. Imbes na itanong, paano ba ako titigil sa pagagalit? Itanong mo, ano ang takot kong mawala kaya ako biglang sumusugod? Hindi emosyon ang problema, kundi ang pag-iwas sa kung saan sila nagtuturo. Kapag nakita mo na iyon, tumitigil ka sa basta pag-react at nagsisimula kang mamili ng tugon. Ang pagiging kalmado ay hindi ugaling likas sa iilan. Ito ang bunga ng paulit-ulit na pagpili ng linaw kaysa kaguluhan. At para magawa ito ng mahusay, kailangan mong manatili sa kasalukuyan. Doon tayo tutungo sa susunod. Ang kapangyarihan ng pamumuhay ng buo ay dito, ngayon. Dahil tanging sa kasalukuyan mo, tunay na maririnig ang sarili mo. Bago pa dumating ang unos, mamuhay sa kasalukuyan. Kung pinapanood mo ang video na ito habang iniisip ang hindi pa nasasagot na mensahe o ang mga kailangang tapusin mamayang gabi, may isang mahalagang bagay kang nakalimutan. Iisa lang ang buhay mo at nangyayari ito ngayon. Hindi lang basta dapat kang mamuhay sa kasalukuyan, wala ka talagang ibang lugar na maaring paglagyan ng buhay mo, kundi dito at ngayon. Pero heto ang tusong biro ng isipan. Pinapaniwala ka nitong may lugar na tinatawag na mamaya. Isang panahon kung kailan magiging mas kalmado, mas madali, mas maayos ang lahat. Kaya paulit-ulit nating ipinagpapaliban ang mismong pamumuhay araw-araw. Naiintindihan ng mga Stoic na ang buhay ay hindi isang pangmatagalang plano, kundi sunod-sunod na maliliit na kilos na ginagawa ng may buong presensya. Kung naghuhugas ka ng baso na para bang iyon lang ang umiiral sa buong universo, buhay ka. Pero kung naghuhugas ka habang iniisip ang trabaho, ang anak mo, o ang kinabukasan, unti-unti kang namamatay bawat minuto. May isang lalaking nagngangalang Ethan. Maaring kwento rin ito ng buhay mo. Hindi tamad si Ethan. Hindi siya negatibo o pabaya. Siya ay masipag, may direksyon at organisado. At gayunpaman palagi siyang pagod. Hindi dahil sobra ang ginagawa niya, kundi dahil hindi siya tunay na nandoon. Kapag nagtatrabaho siya, iniisip niya ang pahinga. Kapag nagpapahinga, iniisip niya ang dapat pang gawin. Kahit habang ngumingiti sa anak niyang babae, ang isip niya ay nasa bayarin pa rin. Hindi siya pagod sa buhay. Pagod siya dahil hindi kailanman nagpapahinga ang isip niya. Hanggang isang araw, tinanong siya ng anak niya, "Daddy, ano yung iniisip mo kanina? Parang walang ilaw yung mga mata mo." Tumama ng malalim ang simpleng tanong na iyon.
Hindi na niya maalala kung kailan huling naging ganap ang presensya niya. Hindi dahil ayaw niyang maging present, kundi dahil nasanay na siyang wala. Mula noon, sinubukan niyang gumawa ng pagbabago. Kapag gumagawa ng kape, simpleng gumagawa lang siya ng kape. Kapag tinitingnan ng anak niya, totoong tumitingin siya. Kapag pagod, hindi siya nag-i-scroll sa telepono, humihinga lang siya. Hindi laging madali, pero totoo ito. At sa hindi inaasahang paraan, ang kapayapaan ay hindi nanggaling sa labas. Unti-unti itong umusbong mula sa loob, mula sa mismong sandaling nandoon siya ng buo. Kung tinanong mo si Epictetus, anong dapat kong gawin kapag magulo ang isipan ko? Hindi siya sisigaw ng magmeditasyon ka o isipin mo lang amang positibo. Ang isasagot niya, huwag mong sikaping mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Sa halip, gustuhin mong mangyari ang mga bagay ayon sa kung paano talaga sila nangyayari at magiging maayos ang buhay mo. Hindi ang mundo ang dapat mong kontrolin. Ang tunay na susi ay huwag mong hayaang lumipad palayo ang isip mo mula sa kasalukuyan. Isa sa mga simpleng paraan para magsimula. Kapag tinamaan ka ng pagkabalisa, tanungin mo ang sarili mo. Sa 10 segundong ito, may mali ba talaga? Hindi sa susunod na 10 araw. Dito lang sa 10 segundong ito. Kung ang sagot ay wala, natagpuan mo na ang pansamantalang silungan mo. Hindi mo kailangang manahimik ang buong mundo. Kailangan mo lang na matahimik ikaw. At ang katahimikang iyon ay hindi matatagpuan sa kabundukan o sa monasteryo. Nakatira ito rito mismo sa kakayahan mong manatiling naroroon sa buhay mo, sa mismong sandaling ito, kung saan ka nakaupo, humihinga, nakikinig, at nakadarama. Kung nakarating ka na rito, hindi ko na kailangang sabihing seryoso ka sa paglalakbay na ito. Sige, pindutin mo ang like button. Hindi para sa video, kundi bilang palatandaan. Ito ang sandaling nagsimula akong mamuhay ng totoo. At huwag mong palampasin ang susunod na bahagi dahil bawat prinsipyong susunod ay piraso ng isang mas malawak na larawan para tulungan kang mamuhay ng malalim, malinaw at buo. Marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. 6. Manatiling matatag sa harap ng sarap o sakit. May isang hindi komportableng katotohanang ayaw marinig ng karamihan. Namumuhay tayo na parang mga puppet na hinihila ng mga hindi nakikitang sinulid, kasiyahan at takot. Isang papuri lang, tila lumulutang na tayo sa ulap. Isang negatibong komento, at sira na ang buong linggo. Akala natin malaya tayo. Pero gaano nga ba tayo kalaya kung ang damdamin natin ay nakasalalay sa sinasabi o iniisip ng iba? Matagal nang nakita ng mga Stoic ang katotohanang ito, bago pa nauso ang social media o smartphone. Ang sagot nila ay hindi ang pagpigil ng damdamin o pagtakas sa matitinding karanasan ng buhay. Ang sagot ay pagpapamahala, hindi sa pagtakas sa sakit, hindi sa paghahabol ng ligaya, kundi sa pananatiling matatag sa kung sino ka. Ano man ang ibato ng mundo sa iyo. Hindi masama ang kasiyahan, pero ang habulin ito ay nauuwi sa pagkaadik. Hindi lang sa bisyo, kundi pati sa ginhawa. Nakikita mo ito kapag nawala ng wifi ang isang tao at agad na nataranta, na parabang hindi na matiis ang katahimikan. Bakit tayo ganon kailang sa pananatili sa katahimikan? Baka kasi nasanay tayong umasa sa tuloy-tuloy na aliw, parang hininga na di pwedeng mawala. Ang sakit, sa kabilang banda, ay itinuturing na parang salot na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Pagkabigo, pagtanggi, pagdurusa, tinatakbuhan natin ito. Pero bahagi talaga ng buhay ang sakit. Hindi ipinagdiriwang ng Stoicism ang paghihirap, pero nauunawaan nitong hindi ka kayang wasakin ng sakit, maliban na lang kung ibibigay mo rito ang kapangyarihang iyon.
Ang isang maulang araw ay maaaring magbasa ng iyong damit, pero hindi nito mabubura kung sino ka. Isipin mo si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador na napapaligiran ng digmaan, pagtataksil at sakit. Nasa kanya ang lahat, kapangyarihan, yaman, pamana, at gayon paman, araw-araw niyang ipinaalala sa sarili, lahat ng ito ay panlabas lamang, lahat ay maaaring mawala sa isang iglap. At kung ang pagkakakilanlan mo ay nakaangkla sa mga bagay na madaling mawala, sino ka kapag wala na ang mga iyon? Namumuhay tayo sa panahon ng kasaganahan. Pagkaing dumarating sa loob ng ilang minuto, walang katapusang aliwan at impormasyon sa isang pindot. Ngunit tila mas bihira na ang tunay na kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng maraming pagpipilian. Ito ay ang hindi pangangailangan ng alinman sa mga iyon upang maramdaman mong buo ka. Ito ang kakayahang magsabi ng hindi, hindi dahil deprived ka, kundi dahil malakas ka. Pinakanasabi ito ng malinaw ni Epictetus na minsang naging alipin, walang taong tunay na malaya kung hindi niya kayang pamahalaan ang sarili niya. Ang kalayaan ay hindi nasusukat sa kinaroroonan ng katawan mo, kundi sa kung saan nakatira ang isipan mo. Maaari kang umupo sa isang marangyang apartment, may pinakabagong telepono at gourmet na pagkain, pero nakakulong pa rin sa pagnanasa, sa pangangailangang mapansin, sa takot na maiwanan. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling gumawa ng isang bagay, hindi dahil masarap, hindi para humanga ang iba, hindi para sa isang mabilis na saya, kundi dahil ito ang tama. Kapag hindi ka na hinihila ng kasiyahan at itinutulak ng takot, may bago kang mararamdaman. Hindi ka na babagabagin ng katahimikan. Hindi ka na ituturing ng discomfort bilang kaaway. At hindi mo na kailangang magsuot ng maskara sa harap ng mundo. Mula sa puwang na iyon, may isang makapangyarihang bagay na lumilitaw. Kung hindi ako ang aking nararamdaman, hindi ako ang aking pag-aari, hindi ako ang aking mga titulo, sino nga ba ako? Iyan ang susunod na hakbang sa Stoic na landas. Ang tunay na pag-alam sa sarili. At wala ni isa mang makakagawa ng hakbang na iyon para sa iyo, ikaw lang, pitong. Alamin kung sino ka. Talaga napansin mo na ba na tayo lang ang uri ng nilalang na kayang magsinungaling sa sarili? Nagkukunwari tayong may layunin sa buhay, pero sa totoo lang, hinahangad lang natin ang pag-apruba ng iba. Nagkikilos tayong kalmado habang may kaguluhang kumukulo sa likod ng isang magalang na ngiti. Ang kakaiba, hindi dahil masama tayong mga tao, kundi dahil abalang-abala tayo. Sobrang abala para huminto at itanong, sino ba talaga ako? Napapalibutan tayo ng mga deadline, mensahe, social media at trabaho. Pero ang isa sa mga taong bihira nating makasama ay ang sarili natin. Hindi hinihingi ng Stoicism na maging mga pantas tayong nabubuhay ng mag-isa. Ang hinihingi lang nito ay huminto tayo bawat araw kahit ilang minuto lang at tahimik na obserbahan ang sarili nating isipan na para bang hindi natin ito pag-aari. Dahil ang totoo, karamihan sa iniisip nating sarili ay mga ugaling paulit-ulit lang hanggang sa akalain nating iyon na ang ating pagkakakilanlan. Isipin mong nakatira ka sa iisang bahay ng 30 taon. Isang gabi, nawalan ng kuryente. Binuksan mo ang flashlight, itinutok sa isang sulok na di mo pa napapansin at natuklasan mong puno ito ng alikabok, sapot ng gagamba at mga nakalimutang gamit mula sa mga nakaraang taon. Nagulat ka. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Madali lang ang sagot. Dahil hindi mo pa ito nasinaga ng ilaw, ganoon din ang ating isipan. Ang mga nakatagong bahagi, ang pagiging makasarili, takot, at lumang sugat, nandyan pa rin, tahimik na humuhubog ng ating mga desisyon. Pero sa sandaling sindihan natin,
ang ilaw ng kamalayan sa sarili, saka lang natin makikita kung sino talaga ang may hawak ng manibela. Minsan may nakilala akong lalaki, tawagin natin siyang Mark. Matagumpay siya, iginagalang, at madalas magsalita tungkol sa pasasalamat at personal na pag-uunlad. Pero nang mawala ang isang malaking kontrata, gumuho siya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang pride. Isang gabi habang nagiinuman kami, sabi niya, "Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ako kagalit. Akala ko nalampasan ko na to." Sa bihirang sandaling iyon ng katapatan, muling nakilala ni Mark ang sarili niya. Hindi bilang mabuting tao, kundi bilang isang tao lang. Madalas nating isipin na ang pagiging mature ay ang kakayahang kontrolin ang emosyon. Pero hindi pagtitimpi ang itinuturo ng Stoicism, kundi pagmamasid na sapat upang umabot sa ugat. Bakit ba kailangan kong respetuhin ako ng ganito kalaki? Bakit ba ako takot na makalimutan? Hindi komportable ang mga tanong na ito, pero sila lang ang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Gaya ng sinasabi sa Mateo 23:26, linisin mo muna ang loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas. Karamihan sa tao pinakikintab lang ang panlabas na anyo. Ang Stoic, nililinis ang paningin. Narito ang kakaiba. Ang layunin ng pagkaunawa sa sarili ay hindi para maging mas mabuting tao, kundi para itigil ang pagpapanggap na isa ka. Kapag malinaw mong nakikita ang sarili mo, hindi mo na kailangang mabuhay para sa pag-aproba ng iba. Magsisimula kang mabuhay ayon sa katuwiran, hindi hungkag na kabutihan, kundi panloob na prinsipyo. May pagnanasa ka pa rin, nakakaramdam pa rin ng galit, pumapalya ka pa rin. Pero ngayon, alam mo na kung kailan nagsasalita ang mga puwersang iyon at hindi mo na hinahayaang sila ang magmaneho. Ang kamalayan sa sarili ang pundasyon ng kalayaan. Kapag naiintindihan mo ang nangyayari sa loob ng isipan mo, makakapili kang tumugon sa halip na basta mag-react. Parang tagapagmaneho ng tren. Kapag nakita mo na ang mga riles, hindi ka na kinakaladkad ng emosyon. Ikaw na ang umaandar. At ang pagsasanay dito, hindi kailangan ng 30 minutong meditasyon o mataas na pilosopiya. Magsimula ka lang sa ganito. Kapag galit ka, itanong mo, anong bahagi ng sarili ko ang nasaktan? Kapag naiinggit, sino ang gusto kong mapahanga? Kapag malungkot, iniiwasan ko bang madismaya sa sarili ko? Bawat tanong ay parang flashlight sa isang kwartong matagal nang napabayaan. At kapag nagkaroon ka ng tapang na tumingin sa loob nang walang paghuhusga, doon ka magiging handang harapin ang mas malalaking bagay. Pag-uiwala, pagtataksil, kaguluhan, o simpleng ilarawan na lang pagsubok. Yan ang susunod na aralin, 8 mamuno ng may habag. Akala mo'y isa kang independenteng individual, isang ako, na nakatayo ng hiwalay sa milyon-milyong iba pa. Mukhang tama, pero pag-isipan mong muli. Ngayong umaga, nag-almusal ka ng tinapay na niluto 3:00 ng madaling araw ng isang taong hinding-hindi mo makikilala. Nagsuot ka ng kamiseta na tinahi ng isang estranghero sa kabilang panig ng mundo. Nakaraos ka sa isa na namang araw sa masikip na lungsod na ito dahil sa daan-daang taong kumikilos ng sabay-sabay. Isang driver na huminto sa pulang ilaw, isang hindi mo kilala na tumabi para hindi ka mahuli, isang teknisyan na nag-ayos ng kuryente para gumana ang wifi mo. Akala mo'y ikaw lang, pero ang totoo, isa ka lang sa mga kawing sa isang mahabang tanikala. Tayong lahat ay pinagdurugtong ng mga hindi nakikitang hibla. Ang katahimikan ay hindi lang pansariling tagumpay, bunga ito ng paraan ng pakikitungo natin sa iba. Kapag isinabuhay mo ang habag, hindi mo lang ginagawa ang isang mabuting bagay.
tinutulungan mong huwag gumuho ang sistemang ginagalawan natin dahil isang kawing na natataranta ay maaaring magpagalaw sa buong tanikala. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, ang nasasaktan sa pugad ay nasasaktan din ang bubuyog. Isang payak na katotohanan, pero sapat upang mapahinto kahit ang pinakamatapang o pinakamakataas sa sarili. Kapag pinutol mo ang salita ng isang tao, minamaliit ang isang waiter, o nagmamaneho ng padalos-dalos dahil nagmamadali ka, hindi mo lang sinisira ang araw ng iba. Nagpapakawala ka ng mga alon na, sa huli, ay babalik din sa iyo. Kaya't ang empatiya ay hindi basta kabutihang loob. Ito ang paraan upang hindi ka matangay ng kaguluhang ikaw rin ang lumikha. At ito ang maganda. Kapag nagsimula kang makitungo sa iba ng may malasakit at pag-iingat, kadalasan ay ganoon din ang tugon nila. Lumikha ka ng bagong ritmo. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, kundi ang tugon mo sa maliliit na sandali. At ang mundo ay tahimik na aangkop sa iyo. May isang bagay kang magagawa ngayon din. Wala nang teknik na kailangan. Kapag may nainis ka, sa halip na isipin mong, inaasar ako ng taong ito, subukan mong itanong, ano ang magagawa ko para hindi lumala ang sitwasyon? Minsan sapat na ang tango, ang isang sandaling katahimikan, o ang tahimik na pag-aatras. Hindi mo man mapanalunan ang tagpo.